oras na makapagsalita siya, sasabihin niya ang totoong nangyari. Eh, paano kung hindi na siya makapagsalita hanggang mamatay siya? Alam kong normal sa iyo. Masama ang kalagayan ng mama mo. Kailangan pa rin niya mapatingin sa espesyalista. Attorney, kailangan niyong humingi ng request para matransfer si Mama sa ospital sa Manila. Alam mo, Soledad, marami pa sana akong mga katanungan sa'yo eh. Sino raw yung lalaking kausap mo? Pero Miss Santiago, may panibagong offense ang mama mo. Sige, kung ayaw niyo mahirapan, you're fired. Napakaramot mo talaga, Ate Cristina. Kinukuha mo lahat ng gusto ko. Tita, si Rafael, narinig niyo ba ako? Dapat nang magbago ang lahat sa inyo. Kung susundin mo ang lahat ng sasabihin ko sa iyo, Bella, hindi ka na maaapi pang muli. Anong nangyari? Bakit? Tinawag lang siya sa akin na naandito siya. Na-paralyze yung buong katawan niya. Kayo na lang kakampi ko at nakakaintindi sa akin, tita. Dahil alam ko kung anong nararamdaman mo. He will be helping us fix this old house and make it into a beautiful resort. Hindi pa sa atin ito. Malapit na. Sino ang nag-utos sa'yo? Sino? Baka naman pwedeng ipagpabukas mo na ang hingin mong tulong kung mayroon man. May iba ka ng tinutulungan. Tustado na ang paa ng tauhan mo, Mayor. Kailangan na niya magsalita bago pa matusta ang buong katawan niya. Gusto ko lang malaman, bakit mo tinutulungan si Soledad? Fredo, labas ka muna. Ano ba pinagsasabi mo? Sinasabi ko sa'yo na alam ko na ang lahat. Ikaw lang ang pwedeng makapagpalabas kay Soledad sa preso. At dahil ikaw lang ang pwedeng gumawa nun, ikaw lang din ang pwedeng maghatid sa kanya sa Maynila. Siguro sinabihan mo siya na huwag siyang babalik. Pero matigas ang ulo na sindan at bumalik siya ng Punta de Santiago. Nang malaman mo to, pinapuntahan mo to sa isang mga tauhan. At nang kukunin ko na siya pabalik, dito na nag-iinkwentro ang mga tauhan natin. Mayor Celsica, nagkamali ka sa desisyon mo. Salungatin ako. Wala kang katibayan dyan sa pinagsasabi mo. Pwede ba? Hindi maang-mangang kaharap mo ngayon. Paglabas ko ng kwartong ito, kasunod din lalabas lahat ng baho mo simulat sa punang pagkakaupo mo sa pwestong yan. Ayan. Nakakapagod na maging Cristina.
Mabuhay ang kahayupan mo. Hindi ako pumayag. Kaya ba natin galawin yan si Socorro Santiago? Huwag muna. Pero kailangan maunahan natin siya. Kaya Fredo, huwag mong tigilan ang paghahanap dun sa taong pinahanap ko sa iyo. Lola, bakit? Hindi ko na kayang nangyayari sa pamilya ni Soledad. Lalo na kay Soledad. Awang-awa na ako sa kanya. Ella, bakit kasi hindi mo sinabi kay Ma'am Soledad yung nalalaman mo? Sinubukan ko. Kaya lang, palagi niyang inaalala si Bella. Parang kahit anong mangyari kay Christina, matatanggap niya kung para sa kabutihan ito ni Bella. Tito Enrique, alam ko pong taliwas ito sa prinsipyo niyo bilang isang mayor. Pero baka naman po pwede niyo akong tulungan na para mapabilis sa court and request namin na mailipat sa ibang ospital si Mama sa Maynila. Iha, naiintindihan kita. Pero maraming prosesong pagdadaanan yan. Maraming tao kailangan pumirma ng request. Mayor, nauunawaan ko naman po yun eh. Pero kung ano man po yung maitutulong nyo para mapabilis ang proseso. Kasi kailangan po talaga matingnan na si Mama ng isang espesyalista eh. Baka po kasi... Christina, hindi sa akin nakadepende ang lahat. Yung kay Ma'am Socorro, bakit hindi mo sinabi kay Ate Cristina? Natakot ako eh. Para kanino? Para sa atin? Lola, okay lang. Kaya naman natin eh. Huwag kang matakot. Sumbong natin sila sa mga pulis. Eh, paano kung hawalin niya mga polis? Maaari, Lola, pero tayo. Hanggang kailan tayo magpapahawak sa kanya? Hanggang kailan tayo matatakot? Mayor, kailangan po kasi madala si Mama sa magandang ospital sa Maynila. Oo nga, pero... Mayor Celcita, si Soledad ang pinag-uusapan natin dito. Mahabang kasaysayan ang mamagitan sa iyo at sa mga Santiago. Bibiguin mo ba si Soledad sa oras ng pangangailangan niya? Tita, hindi naman po siguro ganon. O sige, gagawa ko ng paraan. Salamat po, Mayor. Hi, Doc. How is she, Doc? We're closely monitoring her brain activity. Nag-aalala lang kami sa ano bang komplikasyon na maaaring idulot ng paralysis nito. Honestly, Doc, ano bang pwedeng recommendation niya? Good morning, Ate Cristina. Kakain na po ba kayo? Bakit hindi ka pa pumapasok?
Sabi po kasi ni Lola, mag-aayos na muna kami dito. Kaya bukas na lang ako papasok. Hindi na. Saglit lang naman tayo dito eh. Sabihin mo na lang sa lola mo na pinapapasok kita. Sige po, okay lang po. Para makatulong din ako sa inyo dito. Sheila, sa pag may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin ha. Ituring mo na rin akong ate mo. Opo, Ate Christina. Tapos na ang trabaho mo dito sa Punta de Santiago. Bumalik ka na sa kapatid mo sa Manila. Hindi ko pa lubusan napapaniwala si Bella tungkol sa kanyang ina. Nag-usap na kami ni Bella. Buo na ang plano namin at sa mga planong yun, hindi ka na namin kailangan. Basta ako kung kakampi mo kahit ano, kahit sa masungit natin dito sa Coro. Talaga po? Sabi na nga ba, nasusungitan ka rin kay dito sa Coro, no? Medyo. Ganon din ako eh. Sungit kasi talaga si tita. Si Bella, nabubwisit ka ba sa kanya? Ay, hindi po. Ang totoo, naaawa nga po ako sa kanya eh. Kasi Ate Christina, may nakita akong mga gamot doon sa basurahan. Bella, si Rafael, nasa phone. Hello? Rafael? Hindi ka na namin kailangan ni Bella. O baka naman, ikaw ang nangangailangan kay Bella. Hayaan mo muna ako makausap ko siya. Nahihibang ka, Dennis. Tigilan mo ang pamangkin ko. Trabaho lang ito. Doon ka sa kapatid mo na mas nangangailangan sa'yo. Hindi kakayanin ng mga equipment. Maski na sa provincial hospital, Dr. Moran. Besides, kahit nagaganyan si Mrs. Santiago, na may kaso siya, gusto pa rin natin masiguro na makukuha niya ang best treatment possible. Ginagawa na ho ni Christina lahat ng magagawa niya para mapabilis ang request sa transfer niya. Binigyan na namin ng medical statement. Nakuha na nila. Wala na sa amin. Salamat, Doc. Okay. Thank you. Miss Santiago, huwag ko kayo mag-alala. Hindi ako titigil hanggat hindi kayo gumagaling. At hindi naayos ang kaso niyo. Mahabang kwento. Meron nung kailangan sabihin tungkol sa mama niyo. Pero wag tayo dito. Hindi, dito lang tayo. Ayokong pag-usapan si Mama. Meron din akong kailangan sabihin sa'yo. Bella, please. Kailangan ko sabihin sa inyo ni Christina ito. Kailangan niyo malaman. Si Christina. Rafael. Alam ko naman na sinubukan mo. Mabuti kang kaibigan. Pero alam ko na kahit anong gawin mo, hindi mo matuturuan yan na mahalin ako Gaya ng pagmamahal mo kay ate. I'm sorry. I'm sorry kung nasaktan kita noon, kung pinahirapan kita. Pero tanggap ko na. Tanggap ko na mahal mo si ate. Kaya magpaparaya na ako. Suyuin mo na lang si ate. Bella, ang ibig sabihin. Sheila, saan ka galing? Hindi ka pa papasok?
problema ka ba? May iniisip lang ako. May problema ka nga. You can confide with me. Hindi pwede eh. Kaibigan siya ng papa mo. So? Kaibigan siya ng papa ko, pero hindi ko siya kaibigan. Ikaw ang kaibigan ko. Talaga? Pinalalayan na kita. Mahalin mo na si ate. Hindi ko na kayo gugulin pa. Bella, Pagod na ako, Rafael. Pagod na ako makipagkompetensya. Buong buhay ko, nag-aagawan kami ni ate. Gusto ko nang makita yung kaligayahan ko. Kaya, mas mabuti pa, kasama na lang kayo ni ate. Ako na lang iiwas sa inyo. Bella, ayoko masaktan ka. Lahat ng tao, pinoprotektahan ako para hindi ako masaktan. Pero nakikita ko si ate, nasasaktan eh. Ayaw ko na maging maramot. Sana maging masaya kayo dalawa. Hello? Dennis? Magkita tayo. Saan? Kung sasabihin ko ba sa'yo, sasama ka ba sa'kin? Kahit saan. Sabihin mo lang. Hindi mo ako bibiguin? Hindi, Bella. Sa lahat ng ginawa ko sa'yo, bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Sige. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon para patunayan mo yung sarili. Salamat, Bella. Salamat sa pagkakataon. Mahal na mahal kita. Magkita tayo sa likod ng lumang simbahan. Pagdating mo, alis tayo kagad. Aalis na tayo dito sa Punta de Santiago. Maghihintay ako. Maghihintay ako. Rafael. Dami rin kasi ako iniisip eh. Lalo na si Tita Soledad. Anong problema ni Soledad? Tito, nagkita kasi kami sa Manila bago siya mahuli. Tapos ang sabi niya, meron daw binabalak si Tita Socorro na masama sa kanila mag-ina. Ano? Evening, ma'am. Bella. Ate, nakapagpasalamat na ba ako sa'yo? Kahit nga ako hindi makapaniwala eh. Kaso nadampot kagad siya. Tapos pagbalik niya dito, paralisado na siya. Bakit hindi mo i-report ito sa polis? Para saan? Para sa lahat. Dahil napakabait mo sa akin. Tapos lahat ng kailangan ko binibigay mo. Bella, kapatid kita. Mahal kita. At wala akong hindi gagawin para sa'yo. Kasi pati si Rafael nadadamay sa pagiging makasarili ko. Takas pa si Tita Soledad. Pag malaman ni Christina at ni Bella
na ako ang nagturo, sasama ang loob nila sa akin. Pero nawalan ako ng malay. Iniwan nila ako. Akala siguro nila patay na ako. Sinong pwede natin lapitan para dito? Hindi pagiging makasarili ang magmahal at umasang mahalin din. Makasarili kung ipinipilit mo ang sarili mo sa kanya, pero may mahal siyang iba. Nag-usap kami kanina ni Rafael. Pinalalaya ko na siya. Ikaw ang mahal niya. Kailangan malaman ni na Christina at ni Bella. At sana, mailayo si Tita Socorro kay Tita Soledad. Pero, Bella, paano ako? Huwag mo na akong isipin. Isipin mo na lang ang kaligayahan mo. Tanggap ko na ang katotohanan. Kaya mula ngayon, ako naman ang magpaparaya. Siya nga pala, ate. Magkita daw kayo ni Rafael. Doon daw sa likod ng lumang simbahan, mga 10:00 ng gabi, mag-usap daw kayo. Okay lang ba yun sa'yo? Oo naman. Team Rafael kaya ako. Ikaw nga dito. Pinagsisisihan ko ang lahat ng iyon. Baka bago pa makabalik dito sa Soledad, wala na kayo dito ng pamangkin mo. Oo. Kailangan na talaga natin siya dalhin sa Maynila. Tumawag ka na ba ng ospital? Kinumusta mo na ba ang kapatid mo? Anong ginawa mo sa kapatid ko?